Hindi gumana yung live. Mahina yung internet connection. Yung data ko po smart, pero malakas naman siya sa ibang lugar eh. Hindi ko lang alam bakit medyo hindi niya kayang, siguro dahil hindi niya talaga kayang mag-live yung data. Anyways, babasa po tayo ng Biblia, ang salita ng Diyos. Marcos Kapitulo 15, versikulo 1 hanggang 5. So Mark chapter 15, verse 1 to 5. Again, ulitin ko lang po, reiterate ko na lang, yung Gospel of Mark, 16 chapters po yun. Nasa chapter 15 na tayo. So, pag nabasa na natin yung whole chapter 15, proceed na tayo sa chapter 16, tapos, palapit na ng palapit yung Luke. Luke naman yung next. Okay. So, yeah. Let's do this. Basa na po tayo. Ang babasahin natin na ang salita ng Diyos, yun po yung version. Alam niyo naman po yun. So, may title po dito, Dinala si Jesus kay Pilato. Tapos may parallel verses siya sa Matthew chapter 27, verse 1 to 2, continuation to 11 to 14. Tapos Luke chapter 23, verse 1 to 5. Tapos John chapter 18, verse 28 to 38. So, yun po yung mga verses na parallel dito sa babasahin natin. Actually, yung title na to, covered yata nito hanggang verse 15. Pero babasahin lang po muna natin verse 1 to 5. So, partition po natin siya. Okay, basa na po tayo. Salita ng Diyos. Verse 1. Kinaumagahan, agad na nagpulong ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin na paliwanag po natin kanina, parang council siya, government body siya, or justice system in today's time, parang ganun po siya. Miyembro ng Sanhedrin upang planuhin kung ano ang susunod nilang hakbang. Kung maalala nyo yung sa last part ng chapter 14, si Caiaphas, yung punong pare, nakakuha siya ng salita na pwede nilang magamit laban kay Lord. Yung kumbaga affirmation ni Lord na siya yung anak ng Diyos, ni Lord Jesus Christ. So, let me just continue reading. Actually, ulitin ko po muna para lang makuha natin yung sequence. Verse 1, kinaumagahan, agad na nagpulong ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng Sanhedrin upang planuhin kung ano ang susunod nilang hakbang. Ginapos nila si Jesus at dinila kay Pilato, kay Pontius Pilate. Verse 2, tinanong siya ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi. Tingnan niyo to Nung yesterday, tinatanong ng mga ni Caiaphas si Jesus, or at least yung mga tagapagturo ng kautosan, ng mga hindi totoong mga salita. Tapos nanggagaling sa kanila. Kasi may hidden malice Tinatry nilang hulihin siya Kay Pontius Pilate, baliwala kung siya yung hari. Kung kay Pontius Pilate, baliwala kung si Jesus Christ, kinlaim niya na siya yung hari ng mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo is under Roman Empire. So, kumbaga, kung bakit niya sinagot dito, kasi wala siyang bearing pagdating dun sa paniniwala ng mga Hudyo. Because Pontius Pilate is believing a different thing. So kung ba't ko nasabi yun, yung mga false accusation nila kay Lord, hindi sinagot ni Lord. I mean, ng mga Jews, ng mga Pharisees, ng mga high priests, lahat ng mga yung mga claim na hindi naman siya sobrang mga nonsense na claim. Pero nung tinanong siya ni Caiaphas, ikaw ba ang anak ng Diyos? Sinagot niya. Kasi totoo yun. Anyways, let me just continue reading. Sumagot si Jesus, kayo ang nagsabi. So sinagot niya si Pontius Pilate. Verse 3, naglabas ng kung ano-anong akusasyon ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. So kumbaga parang kung ano-ano, different accusations. Verse 4, kaya tinanong siyang muli ni Pilato, wala ka bang sagot sa mga paratang nilang ito? Same thing do sa ginawa ni mga
tagapagturo ng kautusan, mga Pharisees, same questioning, same accusations. Di siya sumagot doon. So, ganun din tinatanong dito ni Pontius Pilate, ni Poncio Pilato. Wala ka bang sagot sa mga paratang nilang ito? Marami silang paratang laban sa iyo. Verse 5, inulit ni Jesus. Noong nagtanong si Pontius Pilate, genuine question, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Sinagot niya si Pontius Pilate. Pero nung maling mga paratang na, ang pinaparatong ng mga tao, verse 5, ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Pero kung pupapasin nyo rito, sumagot si Jesus nung unang tanong ni Pontius Pilate. But, nung mga false accusation na yung mga pinaparatang kay Jesus, he didn't utter a word. So, ano takeaways natin dito? Nabasa ko yung kabuuan kasi nito eh. Tapos ang nare-recall ko is, wala sa intention ni Pontius Pilate na ipapatay or ipapako sa krus or parusahan si Jesus. Kaya lang meron din siyang worldly intention. Kasi ayaw niya mag-create ng chaos, lalo na ano to eh. Part to ng Sabbath. Feast of the Passover. So ang daming from different locations, from different regions, daming pumunta sa Jerusalem. So ayaw mag-create ng chaos, ng tumult, ng kaguluhan ni Pontius Pilate. So she's trying to weigh his options down to the best possible scenario. So as much as possible, ayaw niyang parusahan si Jesus kasi maraming followers kasi coming from different places. Samantalang yung mga Pharisees na going against Jesus back then is coming from Jerusalem. Tapos few followers. So parang he's torn in between. So yung decision niya rito na ayaw naman talaga niyang ipapako si Jesus or parusahan si Jesus dito is because of worldly intention or selfish desires. So yun yung nakita ko doon. Although, yun nga, hindi siya yung talagang nag-decide. Nagugas kamay nga siya. Pinapangunahan ko na. Actually, babasahin naman natin yan. Pero dito nga po, kung titignan naman dito, is trying to figure out how could he make a way for both parties. He's serving two masters. Actually, three masters. At least on this part, he's serving the Pharisees. He's serving the people. By serving both of them, he's serving himself. Because if there's no chaos, the ano nga ba tawag dun kay Caesar? Commander na lang? Or the leader? Nalimutan ko eh. On the tip of my tongue. Hindi ko maalala. Hindi ko ma-recall. So parang he's pleasing Caesar by pleasing all of them. When pleasing all of them will give him peace of mind. So he's trying his best here. Pero yung mga susunod, ayoko munang pag-usapan yung hugas kamay, tsaka na natin pag-usapan yun. Pero dito nga, tinatry ni Poncio Pilato to gauge at least. How can I help this guy to help me out? Parang ganito eh. Jesus, throw me a bone here. I'm trying to help you out. Parang ganon. Pero in reality, selfish desires. Yung kung saan nanggagaling yung desire ni Pontius Pilate. But what should happen needs to happen, and it does happen. Kaya wala namang makakapigil nun. Our Lord Jesus Christ willingly sacrificed himself down and for us, to save us all, to save all humanity, those who put their trust and faith in him, that he done all the work that we couldn't do. Alright, that's our Bible reading sa Tagalog today. Hindi ko na pahabain pa kasi may Bible study pa. And again, nandito tayo sa mini forest, dito tayo nagbabasa ng Bible ngayon. Tapusin ko na yung Bible study na Bible reading na sa ASD, tapos proceed tayo sa Bible reading ng 5 different versions. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.